Gabrielle's point of view. Nagiinat ako habang nakahiga pa rin dito sa kama ko, nang may masanggi ang kamay ko. Ang violet na gown na suot ni Ashley kagabi. Hindi naman ako gaanong lasing kagabi pero hindi ko alam ang nangyari sa akin at may kakaiba akong naramdaman. Tumayo na ako sa kama kahit wala akong suot habang nililigpit ang nagkalat na mga damit namin. Maybe she's already in her room. Nang inaayos ko na ang kumutay, may nakita akong katibayan na may naganap sa amin ng dalaga. Hindi naman ako nagulat sa mantsa dahil ramdam ko naman iyon kagabi. Pagkatapos kong maligo ay bumaba na agad ako sa kusina para mag-almusal. Naabutan ko lamang doon ay ang tatlong kasambahay. "Where's Cindy?" "Mamaya na raw po kakain si Ma'am Cindy, sir," pahayag ni Michelle. Tumango na lang ako at nagsimula ng kumain. "How about Ashley?" Hindi po sinasagot ni Ma'am Ashley nung sinusubukan ko pong tawagin sa kwarto niya, sir." Sagot naman ni Judy. "Baka napagod." "Sige, hayaan niyo na at baka napagod kagabi." Umalis na ang mga kasambahay, kaya ako na lang ang naiwan dito sa dining area na kumakain. Nasa kalagitnaan na ako ng pagkain nang marinig ko ang boses ni Ashley. Hindi ko na lang to pinansin dahil dito rin naman diretso yon sa dining area. Lumipas pa ang ilang minuto ay natapos na akong mag-agahan, kaya tinawag ko na si Manang training para ligpitin ang pinagkainan ko. "Narinig ko kanina si Ashley. Bakit hindi pa kumain dito?" Tanong ko rito. "Sir, mukhang nakainom ho si Ma'am at maraming pasa sa katawan. Galing po siya sa labas at sa tingin ko po ay lumabas siya ng mansyon nang hindi natin alam." Napakunot noon naman ako sa sinabi nito at umalis na ako sa dining area. Kaagad akong dumiretso sa guardhouse. Sakto namang pagpunta ko sa guardhouse ay naroon pa ang isa sa mga dalawang gwardyang panggabi. "Mang Tonyo, itatanong ko lang sana kung lumabas ba si Ashley kanina?" Nag-aalangan ko pang itanong. "Oo po, sir. Pasensya na po kasi hindi po namin siya napigil kaninang madaling araw gamit ang kotse niya. Bumusina po kasi siya ng bumusina, kaya sa takot po namin na may magising ay pinalabas na po namin." "What? Bakit hindi niyo man lang ako tinawagan kaninang madaling araw? Anong oras siya umalis?" Galit kong saad. "Sorry po, sir. Akala naman po kasi ni Ismael ay baka may masamang nararamdaman daw si Ma'am Ashley at baka raw bibili ng gamot dahil mukhang nagmamadali. 3:00 po siya kanina umalis, sir." Nakayukong paliwanag nito. Napakamot na lamang ako sa batok. "Sige na, umuwi ka na. Sa susunod ay tawagan niyo ko agad kapag nangyari ulit to. Pagsabihan mo rin si Ismael." "Nako, maraming salamat, sir. At hindi niyo po kami tatanggalin sa serbisyo." Para itong nakahinga ng maluwag. Bumalik na ulit ako sa mansyon at tinanong si Michelle kung saan dumiretso si Ashley. "Nasa garden po, sir." Dumiretso ako sa garden at gaya ng sinabi ni Michelle ay naabutan ko itong nakaupo sa isang upuan sa garden. Nakayuko ito sa mesa at nang lapitan ko ito ay nakatulog pala ito. Hindi ko maiwasang makonsensya nang makitang marami siyang pasa sa braso, muka at maging sa binti. Naka-t-shirt lang kasi ako at short, kaya kitang-kita ko ang kanyang mga pasa. Nagpadagdag pa ang kaputian niya, kaya lalo yung lumutang. Nilapitan ko naman ang dalaga at sinubukang gisingin. Gabriel?" Mahinang sabi nito na naalimpungatan mula sa pagising ko. Nag-init na naman ang ulo ko nang makita ang engagement ring niya na isinuot ko kagabi. Kainis, dapat pala'y kinuha ko na kagabi. Kahit kailan ay hindi ko inisip na sa ibang babae ako mapupunta. I always dream myself getting married with Cindy. "Pwede ba sa kwarto ka matulog? Hindi rito sa garden. Nagpapaawa ka lang yata, kaya nagawa mo pang tumambay rito." Matalim ko pa siyang tinignan. Hindi naman na siya sumagot at tumayo na. Sinundan ko naman siya ng tingin habang hirap na hirap siyang maglakad. "Dapat lang sa'yo yan.
para hindi lang ako ang magiging miserable sa setup na to. Ashley's point of view. Kakatapos ko lang mananghalian at naiwan ako ngayong mag-isa sa kusina para lagyan ng yelo ang mga pasako. Kasabay kong kumain kanina ang mga kasambahay pero hindi naman sila nagtanong tungkol sa mga pasako kahit alam kong nag-aalala sila sa akin. Bakit ang dami mong pasa? Nabitawan ko ang yelo sa lababo nang may magsalita sa likuran ko. Eto ba? Nadulas lang ako sa banyo kaya ganito. Sagot ko rito nang hindi tumitingin. Bakit? Nasaan ba si Gabriel nung nadulas ka? At hindi ka man lang tinulungan ng fiancé mo? Tanong niya at may kinuha sa ref. Hindi naman kami magkasama ni Gabriel sa kwarto, ma'am. From now on, don't call me ma'am, okay? Just simply Cindy. Tumango na lamang ako. Aayain sana kita sa mall kasi parang ang lungkot-lungkot mo, pero bawal naman ako ron. Sabay lapag niya ng baso sa mesa, pagkatapos ng sinabi niya. Humarap naman ako sa kanya. Okay lang, hindi naman ako mahilig mamasyal. Ang ganda pala ng hardin ni Gabriel. Sinong nag-ayos nun? Manghang tanong nito. Ako ang nag-ayos nun. Mahilig kasi ako sa mga halaman at walang kabuhay-buhay yung garden niya. Nung unang punta ko rito, sagot ko. Malalaki na ang mga bulaklak na nasa garden. So ibig sabihin, matagal ka na ritong dumadalaw o nag-i-stay. Curious na tanong nito. Hindi naman, mag-iisang buwan pa lang ako. Pero 2 months before nang tumuloy ako dito ay tinanim ko na yan nung bumibisi-bisita pa ako rito. I explain. Saan kayo nagkakilala ni Gabriel kung ganun? She dropped another question. Sa business. Arranged marriage lang kami kaya itong pagtira ko rito, pure business, walang iba. Wika ko pa. Inaya ko siya na pumunta sa garden para sana tignan lang namin ang mga bulaklak. Pero nagpaturo na rin siya na magtanim ng mga ornamental plants. Tamang pagdidilig at tamang paggupit sa mga to. Tuwang-tuwa naman si Cindy at halatang gustong-gusto niyang matuto. Napansin ko rin na magaan naman pala siyang kasama. Yun lang ang ginawa namin maghapon hanggang sa mapagod kami. Nagpapagpag na ako ng damit nang magsalita siya ulit. Bakit kahit nag-enjoy naman tayo sa gardening, parang malungkot ka pa rin? Kunot noong tanong niya sa akin. Hindi na lang ako umimik, bagkusay lumapit na lang ako sa kanya. Kahit ano kasing gawin ko at libang, ay hindi mawala sa isipan ko yung ginawa sa akin kagabi ni Gabriel. Pwede bang payakap? Ang bigat-bigat kasi talaga ng pakiramdam ko. Hindi naman ito nagsalita, pero niyakap naman niya ako ng mahigpit. It's okay, Ashley. I'm just here. Tuluyan na akong napaiyak. Parang gusto ko nang umuwi sa amin at yakapin si Mommy. I suddenly missed her. Gabriel's point of view. Nakatanaw lang ako sa glass wall ng bagong office ko, kung saan kitang-kita ko ang iba pang mga gusali at mga sasakyan, nang magring ang cellphone ko na nasa mesa. Naglakad naman ako palapit sa mesa ko para kunin to. It's Cindy. Hello Cindy, kamusta? Sabay upo ko sa swivel chair ko. Seriously, Gabriel? Hindi ka na kasi umuwi, kaya hindi mo man lang alam ang lagay naming mga nakatira rito sa bahay mo. Mataray na sagot nito. Napangiti na lamang ako sa kawalan. I'm sorry. Panay kasi business meetings at gatherings kaya halos hindi na ako umuwi. Half true, half lie. I let my schedule to be busy just to stay away from Ashley. Baka naman pwede kang umuwi muna ngayon. Nilalagnat daw si Ashley. As if I care. Who knows if she's on her great acting again. I'll try. I'm sorry Cindy, another meeting. Binaba ko na ang tawag at napahilamos na lang ako sa mukha ko. Sinabi ko na lang nang may meeting ako para hindi na siya manggulit pa. Mas nasasaktan kasi ako kapag pinagtutulakan niya pa ako lalo kay Ashley. Parang sinasabi niya na rin na wala na akong pag-asa sa kanya.
7 na ako nakauwi at naabutan ko sila Judy na naghahain na sa dining area. Judy, tawagin mo na yung dalawa sa itaas para makakain na. Utos ko rito. Dadalhan ko na lang po ng pagkain si Ma'am Ashley dahil hindi po siya makababa dahil sa lagnat. Si Ma'am Cindy naman po ay hindi pa po umuuwi. Sagot ni Judy. What? Did Cindy tell you kung saan siya nagpunta? Tinignan ko naman sila isa-isa. Ang paalam po ni Mamay, pupunta lang po siya sa coffee shop dyan sa labas ng village, sir. Saad naman ni Manang Trining. Sige po, titignan ko kung naroon siya. Kinuha ko na agad ang susi ng kotse ko at pinaharurot ko na yon papunta sa coffee shop na malapit. Naabutan ko itong sarado na. Kaya nag-ikot ako sa paligid ng coffee shop pero hindi ko pa rin mahanap si Cindy. Naabutan ko itong sarado na kaya nag-ikot ako sa paligid ng coffee shop pero hindi ko pa rin mahanap si Cindy. Iti-text ko na sana siya nang hindi na mabuksan ang cellphone ko. Napahampas na lamang ako sa manibela dahil sa inis. Bumalik na kaagad ako sa mansyon para i-charge ang cellphone. Paglabas ko ng kwarto ko para i-charge ang cellphone ko, ay ang paglabas naman ni Judy galing sa kwarto ni Ashley. Kamusta si Ashley, Judy? Hindi pa rin po bumababa ang lagnat ni Ma'am, sir. Bababa lang po ako sandali para ikuha si Ma'am ng mga gamot. Sa lahat ng kasambahay ko, ay siya talaga yung gustong-gusto kay Ashley. Nang umalis si Judy sa harap ko'y, pumasok na ako sa kwarto ni Ashley. Naabutan ko itong nakabalot ng kumot at may bimpong basa sa noo. Nilapitan ko to at doon ko lang napansin ang panginginig niya. Umupo ako sa tabi niya. Ashley. Hindi man lamang ito dumilat. Tinanggal ko ang bimpo sa noo niya at nang hawakan ko ang noo niya, sobrang init niya. Ang taas ng lagnat mo, Ashley. What did you do to yourself? Pinilit ko naman itong gisingin para makakain na at makainom na ng gamot. Nang magising siya, inalalayan ko siya na makasandal sa headboard ng kama para makakain. Sakto namang bumukas ang pinto habang inihipan ko ang pagkain niya. Sir, ito po yung ointment, mga paracetamol at thermometer. Nilapag ni Judy ang mga dala sa tabi ng lamp. Sige, salamat. Pwede ka nang bumaba. Ako na ang bahala sa kanya. Tumango naman ito at lumabas din kaagad. Nakalimang maliit na subo lang si Ashley ng soup at pagkatapos ay ayaw na nitong kumain. Sige, kung ayaw mo na talaga, inumin mo na to. Kagaya kanina ay pinainom ko rin sa kanya ang gamot dahil hindi na siya halos makagalaw. Ibinigay ko na rin ang baso na may tubig sa kanya at humawak pa ang isa niyang kamay sa kamay kong may hawak na baso. Kaya naramdaman ko ang init ng palad niya. Humiga na ulit ang dalaga pagkatapos habang ako naman ay pinunasan siya ng pawis. Gusto mo bang magpalit ng damit? Basang-basa ng likod mo, Ashley. Tanong ko rito. Dahan-dahan naman itong tumango. Kinuha ko naman siya ng pamalit sa closet niya. Pagbalik ko sa kama, ay mahimbing na ulit ang tulog niya. Pinunasan ko ang katawan niya ng basa at tuyong pamunas para mapreskuhan naman siya. Ako na rin ang nagpalit ng damit niya at para sa akin ay wala naman ng mali siya dahil may nangyari na sa amin. Inilagay ko ang thermometer sa kilikili niya nang matapos ko siyang linisan. Lumabas na 38 degrees ang temperature niya, kaya nagpasya na lang akong bantayan siya magdamag. Sa unay bala kong sa sofa nilang matulog, pero baka mamaya ay magising siya, kaya sa tabi na lamang niya ako natulog. Ma'am, saan po kayo pupunta? Kabilin-bilinan po ni Sir na huwag muna kayong magagagalaw. Pangaral ni Manang Trining sa akin na naabutan akong nagwawali sa sala. Manang, okay na po ko. 2 araw na po akong magaling. Sabi ko rito habang inaayos ang sintas ng sapatos kong suot. Ma'am, baka kasi mabinat kayo. 'Di ba medyo nahihilo ka pa kahapon at bumabalik-balik pa ang lagnat mo? Usisa niya pa sa akin. Don't worry, Manang. I'm pretty fine. Tumayo na ako at handa nang umalis.
Baka po kasi mapagalitan kami ni Sir kapag nalaman niyang aalis ka. Ibinilin po kasi sa amin na huwag daw po muna kayong magpapagod. Nag-aalalang sabi niya. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba yung sinabi niya na ibinilin ako ni Gabriel sa kanila. Manang, syempre, huwag niyong sasabihin kay Gabriel na umalis ako. Isa pa'y babalik din agad ako. Dadalawin ko lang yung kaibigan kong galing Australia. Saglit lang ako. Tumango naman ito at bumalik na sa pagwawalis. Naglakad na ako palabas ng mansyon at pinuntahan ko na ang sasakyan ko. Pinaandar ko na rin ang kotse at agad pinasibat palabas ng mansyon nang saktong may tumawag sa akin. Hello Ate Ashley, where are you na? Sabi ng nasa kabilang linya. Napangiti na lang ako. I'm on my way, Rose. Bakit napaaga ata ang isang buwan mong pag-uwi? Hindi ko nga alam kay Kuya Daniel eh. Nagulat din ako nang sinabi niyang babalik na ako sa Pinas. Pero of course, hindi na ako tumanggi. Namiss ko na ang Pilipinas. Ikaw at ang pamilya ko. Malungkot na saad niya sa kabilang linya. Daniel is my childhood friend. That is now the head of the Miller Federation. Miller is a big law firm that has different branches around the world. Dahil sa magagaling na abogado ng law firm nila Daniel, ay maraming kliyente ang lumipat sa kanila na ikinagalit ng ibang law firm. Dahil sa nangyari maraming threats ang natanggap ng law firm nila, kaya nagkaroon sila ng mga tao para protektahan ang sarili nilang mga abogado. Nung una hindi naman matunog ang mga tao na nangangalaga sa mga abogado nila Daniel. Pero dahil sa kasikatan ng Miller Law Firm, ay nagkaroon na rin ng sariling kliyente ang mga agents, bodyguards, agents at private investigators nila Daniel, na tinawag na Miller Federation. Rose was just only 15 years old when she discovered a very dangerous mission of the Miller Federation. Because of her curiosity. Because of that, Daniel hid her from her family to protect their mission, and of course Rose. Pinalabas nila na wala na si Rose para maging ligtas siya. Nung una ay naging asset pa nila ni Daniel si Rose dahil pamilya pala ng kasintahan ni Rose ang kalaban nila. Si Rose ang nagsilbi nilang mata sa angka na yon, pero hindi kinaya ni Rose at nagdesisyon siya na sabihin na sa pamilya ng boyfriend niya. Buti na lang at napigilan siya nila Daniel, kaya itinago siya ni Rose at pinalabas na wala na siya. Para hindi na siya mapahamak at hanapin pa ng mga kalaban. Nalaman kasi nito na siya ang nagsilbing mata nila Daniel, kaya naging matunog dito ang pangalan ni Rose sa pamilya ng nobyo niya. Nakilala ko siya sa Australia nang magbakasyon ako ron. May bahay kasi si Daniel doon at doon pala niya pinatira si Rose. Simula nun ay naging close na kami ni Rose at kung minsan ay bibisitahin ko siya sa Australia para hindi siya malungkot masyado. Hindi naman kasi siya pwede pang bumalik dito nun para sa kanyang safety. Kaya lagi ko siyang katawagan para hindi siya malugmok doon sa Australia. After 6 years of hiding Rose, ay pinabalik na rin siya ni Daniel dito sa Pilipinas para bumalik sa pamilya niya na akala'y wala na siya. Nasimula na nila Daniel ang misyon na yun, kaya sa ngayon ay kailangan pa uling maghintay ni Rose ng konting panahon na lang. Nung isang araw pa nakabalik si Rose, pero hindi pa man siya masundo dahil masakit pa ang ulo ko nun at hinang-hina pa talaga ako. Kaya ngayon heto, at dadalawin siya sa Batangas, kung saan siya pinatuloy ni Daniel pansamantala. Inaayos pa kasi ni Daniel ang mga papeles niya para mabuhay ulit siya. Nakakangawit ang haba ng biyahe ko mula Maynila papunta ng Batangas. Halos 1 oras din akong nagmaneho, kaya nang makalabas ako ng sasakyan ko'y nag-inat-inat muna ako. Ate Ashley! Sigaw ng isang boses na kilalang kilala ko. Napangiti na lang ako at sinundan ng pinanggalingan ng boses. Nakita ko si Rose sa veranda habang nakangiti ito at kumakaway pa. Kumaway rin ako pabalik. Tumakbo na ito pabalik sa loob ng bahay at maya-maya pa'y binuksan niya na ang gate para maipasok ko ang sasakyan. Pagbaba ko pa lang ay niyakap agad ako ni Rose.
I miss you, Ate Ashley. Masiglang sabi nito. I miss you too, Rose. Napakasigla mo naman. Natawa naman ito sa sinabi ko. Sobrang saya ko lang na nakita na ulit kita. Alam mo naman, para na kitang kapatid. Madramang sabi nito. Niyakap ko ito ng mahigpit pabalik. Ikaw talaga, tara, pasok na tayo. Ang laki na ng pinagbago mo kaysa nung huli tayong nagkita. Tumaba ka rin. Pumasok na kami sa loob ng malaking bahay, habang yakap-yakap ako nito ng mahigpit. Ate Ashley, can you please cook for me? She said sweetly. As if I can say no to you, Rose. What do you want then? She smiled at me. Adobong pusit. I chuckled. Paborito niya talaga yon simula pa lang nang makilala ko siya. Kaya kapag dinadalaw ko siya sa Australia noon, ay may dala lagi akong toyo at suka galing dito dahil mahirap maghanap doon. Tapos ay lulutuan ko siya noon. Hanggang ngayon, mahilig ka pa rin sa seafoods. Naghalungkat naman ako ng pusit sa ref niya. Wow, ready ka talaga ha? I teased her while putting out the squids out of the fridge. Yes, I am. I bought it earlier when you told me that you're on your way. Naupo siya sa isang upuan sa dining table para siguro manood sa akin. May nabuo na kayang pagtingin si Gabriel kay Ashley? At paano si Cindy? At ano ang magiging ganap ni Daniel sa buhay ni Ashley? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.